China handa di umano sa kahit anong digmaan laban sa USA. Trump gagawin ang lahat makuha lang ang Greenland. At frozen assets ng Russia pinag-aaralan ng EU kung pwede itong ibigay sa Ukraine. Patuloy na umiigting ang tensyon sa pagitan ng mga pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Ang mga kaganapang ito ay patunay ng tumitinding kompetisyon para sa kapangyarihan, teritoryo at yaman. Nagbabala na ang China sa US na handa itong lumaban sa anumang uri ng digmaan. May posibilidad bang humantong sa mas malawakang digmaan ang tumitinding tensyon sa pagitan ng China at US? Bakit gustong makuha ng USA ang Greenland? At pwede nga bang ibigay sa Ukraine ang frozen assets ng Russia? Yan ang ating aalamin. Nagbabala ang China sa Estados Unidos na handa itong lumaban sa anumang uri ng digmaan matapos gumanti laban sa patuloy na pagtaas ng taripa ni Pangulong Donald Trump sa mga produktong Chinese. Habang lumalala ang tensyon sa pagitan ng dalawang pinakamalalaking ekonomiya sa mundo, nagpatupad si Trump ng panibagong taripa sa lahat ng produkto mula China. Bilang tugon, agad namang nagpatupad ang China ng 10-15% taripa sa mga produktong pang-agrikultura ng US. Sa isang pahayag sa X, muling iginiit ng Embahada ng China kung digmaan ang nais ng US, taripa man ito, kalakalan o anumang uri ng digmaan, handa kaming lumaban hanggang dulo. Ito ang isa sa pinakamahigpit na pahayag mula sa China mula nang maupo si Trump bilang Pangulo, kasabay ng taunang pagpupulong ng National People's Congress sa Beijing. Noong Miyerkules, inanunsyo ni Premier Li Qiang na muling itataas ng China ang kanilang budget sa depensa ng 7.2% ngayong taon, kapareho ng pagtaas noong nakaraang taon. Sinabi rin niya na ang mga pagbabagong hindi nakita sa loob ng isang siglo ay bumibilis na ngayon sa buong mundo. Samantala patuloy na sinisikap ng Beijing na ipakita sa kanilang mamamayan na matatag ang ekonomiya ng China kahit sa gitna ng bantang digmaang pangkalakalan. Ipinapakita rin ng China ang imahe nito bilang isang mapayapang bansa, taliwas sa US na nasasangkot sa mga digmaan sa gitnaang silangan at Ukraine. Bukod sa usaping pang-ekonomiya, nais din ng China na ipakita ang kanilang katatagan sa harap ng mga geopolitical na hamon. Kamakailan, inanunsyo nila ang 7.2% pagtaas sa kanilang defense budget na nagwawakita ng kanilang patuloy na pagpapalakas ng militar. Bukod pa rito, patuloy na pinalalakas ng China ang kanilang depensa sa rehiyon ng Taiwan, South China Sea, at iba pang teritoryong inaangkin nila. Dagdag pa rito, inakusahan ng China ang US ng panggigipit at pang-aapi, lalo na sa issue ng fentanyl trade at iba pang alitan sa pandaigdigang politika. Sa pamamagitan ng kanilang pahayag, ipinapakita ng Beijing na hindi sila magpapasindak at handa silang ipaglaban ang kanilang pambansang interes, mapa-ekonomiya man o militar. Ang plano ni Trump sa Greenland, sa kanyang talumpati sa Kongreso noong Marso 4, 2025, muling ipinahayag ni Pangulong Donald Trump ang kanyang matinding interes na makuha ang Greenland. Binibigyang diin ang estratehikong kahalagahan nito para sa pambansang seguridad ng Estados Unidos. Samantala, mukhang determinado si Pangulong Donald Trump na gamitin ang natitirang humigit kumulang 1,300 araw ng kanyang ikalawang termino upang makuha ang mayamang sa mineral at estratehikong Arctic na teritoryo na gagawing ika-51 estado ng Amerika kung hindi maunahan ng Canada. Ayon kay Trump sa kanyang talumpati sa Kongreso noong Martes ng gabi, plano niyang makuha ito sa kahit anong paraan. Ang pahayag na ito ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa mga leader ng Greenland at Denmark. Mariing tinanggihan ni punong ministro ng Greenland, Mute Burup Egede, ang ideya. Binibigyang diin na ang isla ay hindi ipinagbibili at ang kinabukasan nito ay nakasalalay sa desisyon ng mga mamamayan ng Greenland. Sinusuportahan ng ministro ng Ugnayang Panlabas ng Denmark ang posisyon ng Greenland, binibigyang diin ang karapatan nito sa sariling pagpapasya. Ang interest ni Trump sa Greenland ay nagdulot ng muling pag-usbong ng damdaming makabayan at mga panawagan para sa kalayaan sa nalalapit na halalan sa Greenland sa Marso 11. Ang mga partidong pro-kalayaan ay nagkakaiba sa timeline at estratehiya, lalo na't ang ekonomiya ng Greenland ay umaasa sa Denmark para sa kalahati ng taonang budget nito. Ang mga makasaysayang hinaing, kabilang ang mga sapilitang paglilipat at pagsasamantala sa yamang mineral,
ay nagpalakas ng mga panawagan para sa ganap na kalayaan. Sinabi niyang sinusuportahan ng US ang kanilang karapatan na pumili ng sariling kinabukasan. At idinagdag pa, "We will make you rich." Habang ang ilang miyembro ng Kongreso ay nagpakita ng iba't ibang reaksyon. Samantala, hindi natuwa ang mga Greenlanders sa pahayag ni Trump at matindi ang kanilang pagtutol sa ideya ng pag-angkin ng US sa kanilang isla. Maraming mga leader at mamamayan ng Greenland ang naghayag ng kanilang pagkadismaya, lalo na matapos sabihin ni Trump na makukuha nila ang Greenland one way or the other. Ayon kay Pelle Broberg, isang prominenteng politiko, sila mismo ang magpapasya sa kanilang kinabukasan at hindi dapat diktahan ng ibang bansa. Marami rin sa mga ordinaryong Greenlanders ang naiinis na paulit-ulit silang nagiging target ng ganitong mga usapin. Sinabi ni Anne-Catherine Nielsen, isang opisyal ng pulisya, na hindi talaga iniintindi ni Trump ang mga tao sa Greenland at ang gusto lang niya ay ang likas na yaman ng isla, lalo na ang uranium at iba pang mineral. Samantala, isang estudyante na si Nino Brownland ang nagsabing malinaw na ang interes ng US ay hindi tungkol sa kapakanan ng Greenland, kundi sa pera at seguridad nito. Sa kabila ng mga pahayag ni Trump, nanindigan ang mga Greenlandic leaders na hindi nila hahayaang mapasakamay ng Amerika ang kanilang isla. Sinabi ni Pipalok Lingge Rasmussen, tagapangulo ng Foreign Policy at Security Committee ng kanilang parlamento, na handa silang lumaban para sa kanilang kalayaan at patuloy nilang ipaglalaban ang kanilang karapatang pamahalaan ang sarili nilang bansa. Bukod sa mga pampulitikang usapin, ang Greenland ay may estratehikong lokasyon at mayamang likas na yaman na mahalaga para sa depensa ng Estados Unidos. Ang kasalukuyang presensya ng militar ng Estados Unidos, kabilang ang base militar sa Pituffik, ay nagpapakita ng kahalagahan ng isla sa mga pandaigdigang interes. Habang ang Estados Unidos ay nagpapanatili ng presensya ng militar sa Greenland, ang ekonomiya ng isla ay malaki ang umaasa sa pangingisda at mga subsidyo mula sa Denmark. Ang mga geopolitical na interest sa mga yamang mineral ng Greenland, kabilang ang uranium, lithium at mga bihirang elemento, ay nagpapalakas sa kahalagahan ng isla sa pandaigdigang entablado. Samantala, nangangapa ngayon ang EU sa pagtustos ng depensa at suporta sa Ukraine matapos ang babala ni Trump. Ayon sa mga ulat, pinag-aaralan ng mga opisyal ng EU na luwagan ang mga patakaran sa pananalapi upang makalikom ng hindi bababa sa 160 bilyong euro na maaaring gamitin para sa isang pinagsamang investment sa depensa. Ngunit may mas malaking halaga na maaari nilang magamit ang $198 bilyong reserbang sentral ng Bangko ng Russia na kasalukuyang nakapirmi sa Belgium. Ang kabuuang frozen assets ng Russia sa EU at G7 ay mahigit 300 billion. Ang interes mula sa mga pondong ito ay nakatakdang gamitin para sa 50 bilyong pautang na ipinangako ng G7 sa Ukraine, ngunit may ilang bansang Europeo na gustong gamitin mismo ang pondo upang mas agresibong suportahan ang Kyiv, lalo na sa militar at muling pagpapatayo ng bansa. Gayunpaman, ang paggamit ng frozen Russian assets ay may mga legal at pampulitikang komplikasyon. Maraming opsyon ang agad na tinanggihan, habang ang iba naman ay nangangailangan ng masusing negosasyon at paggalugad sa hindi pa natapakang legal na teritoryo. Isang malaking salik dito ang kasalukuyang negosasyon sa pagitan ng US at Russia tungkol sa posibleng pagtatapos ng digmaan. Isang usapan kung saan ayaw ng Washington na lubos na isali ang Ukraine at mga kaalyadong bansa sa Europa. Ano man ang magiging desisyon ng mga pinuno sa Europa, kung maisa sa katuparan man ang paggamit ng pondo ng Russia para sa Ukraine, siguradong aabutin ito ng ilang buwan bago maging ganap na epektibo. Sa harap ng lumalalang tensyon sa pagitan ng mga makapangyarihang bansa, malinaw na patuloy na hinahamon ang pandaigdigang kaayusan. Ang banta ng digmaan, ang kompetisyon para sa teritoryo, at ang mga desisyong maaaring magpalala ng alitan ay nagdadala ng mas maraming tanong kaysa sagot. Sa panahong ito ng hindi tiyak na hinaharap, ang mundo ay nahaharap sa isang mahalagang pagpipilian: magpatuloy sa landas ng alitan o maghanap ng diplomatikong solusyon bago mahuli ang lahat. Ikaw, ano ang masasabi mo sa tumitinding tensyon sa iba't ibang bahagi ng mundo? Ikomento mo ito sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like and share. Maraming salamat at God bless.